wala talaga tayong mapag-uusapan na maganda sa administrasyong ito dahil lahat-lahat puro kababuyan, lahat-lahat puro pangahalay sa kaban ng bayan, puro nakawan at puro pang-aabuso sa kapangyarihan. Eh, yan nga yung sinasabi ko, yung sinabi mo sa Japan, kung sa Korea, yung may mga yung nahihiya sa ginawa nila kapag sila ay nasuplong, ay na-expose. Eh dito nga na-expose ka ng kapal pa ng mukha mong magsabi na ikaw ang hero. Yung ganun man lang sana, yung hiya sa sarili ninyo, na kapag kayo ay na-expose, either kung ayaw nyo magpakagurguro ng sarili ninyo, eh di step down. Mag-step down, hindi yung kapit kayo ng kapit na tapos kayo pa ang bayani. Di ba, Marcos? Dito nga eh. Di ba? Sinabi na ibinuking ka na ng kapatid mo, ng ate mo, na ikaw kasama asawa at anak mo gumagamit ng ipinagbabawal na G. At dito nga, simple-simple, magpapadrug test ka lang para mabigyang tuldok at mabigyang linaw yung issue ng paggamit mo sa ipinagbabawal na gamot ay talagang tinatanggi mo at talagang iniiwasan mo. At bilang patunay, para maiwasan yan, Pam, ngayong umaga may nakita agad tayong video, di ba? Na-upload mo ba, Pam? Kung paano naman ilalaglag bagong iskripto. Yan, no? Bagong iskripto kung paano ilalaglag ng isang Bongbong Marcos Jr. ang pinsan niyang si Martin Romualdez. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Uy, Friday na nga, weekend. Ang bilis ng panahon. Pasko na, guys. Konti na lang, no? Pero wala ba kayo napansin? Dati, last year, pagka ganitong panahon, talagang ang nasa meme natin, puro Jose Marichan na, no? Pero ngayon, ang meme natin, hindi Saldico, si Auntie Claire, si Bangag, si Lisa, at si Aimee. Nasa pawan ba ng, parang hindi mo ramdam na papasok ang Pasko. Because ang daming issue na ang bigat-bigat sa pakiramdam na wag naman sanang mangyari na darating ang panahon na maisang tabi natin yung pagdiriwang na yan, di ba? Tapos Marla, alam mo, nakakita ako ng quote card from Jessica Soho kung saan sinabi niya na since 1980s na nag-start siyang mag-cover, mag-news, ang kino-cover na niya the political corruptions dito sa Pilipinas. Let's say yung mga hinaing sa PGH, kino-cover na niya yon. Up to now, ang takot niya, nangyari daw na up to now na she is 63, 62 years old, kino-cover pa rin niya. Can you imagine? Ilang taon siya nung 80s, di ba? Tapos 20s lang siya noon for sure. Tapos ngayon na senior citizen na siya, she's still covering the same issues of this country. Actually, Pam, yung issue ng corruption, wala naman hindi naman talaga maawat yan. Kahit noon pa may corruption eh. Kahit sa mga simpleng organization, may corruption na. Ang tanong na lang ngayon, and dapat, binanggit din ni Ma'am Jessica Soho, kung sino yung pinakamatinding corruption na na-cover niya. Kung magkano yung amount, di ba? Kasi kung ikukumpara mo talaga, Pam, although malala, hindi natin inabot yung martial days, no? Malala na yung issue ng corruption kay Marcos Sr. Kay Cory Aquino, ganun din. Kasi kay Marcos Sr. may mga crony, Pam. Ngayon nakakalimutan natin ha. Lahat ng mga pinagtatakpa ni Marcos Jr. may mga crony. Tapos nung kay Cory Aquino, meron pa rin corruption. Kaya nga kabi-kabila yung kudeta na ginawa ng Reform the Armed Forces Movement. Kasi nakikitaan nila ng mali at maduming pamamahala ang administrasyon noon ng Cory Aquino. Tapos meron din yung kay FBR. Yung sa FBR naman, yung Centennial. Huwag natin kalimutan, matinding issue rin ng corruption yon. At syempre, yung pag-iingay na ginagawa noon, nakalaban niya mortal noong mga panahon na yon, si Senadora Miriam Defensor Santiago. Tapos ni FBR, si ERAP. And true enough, yung kay ERAP ay napatanggal siya makalipas ng 3 taon sa pamamagitan ng EDSA People Power 2. Tapos ni ERAP, si GMA, 9 years yung Pam.
At matindi rin yung corruption na yon kay GMA. Tapos si GMA, si Pinoy, may issue ng corruption, may issue rin ng mga favoritismo, yung mga kabarilan niya, talagang mga malalapit sa kanya. At syempre, yung pagiging tamad niya at noy-noying at yung pagiging wala niyang malasakit at lalo siyang nabatikos noon namang namayapa yung sa 44 nung napasabak at nasawi yung sa 44 na dahil na rin sa maling pamamahala. And tapos ito sa issue ngayon ni PRRD, meron din hindi natin meron ding issue ng corruption. Pero dito kay Marcos Jr. Pam, ito na yata ang pinakamalala, pinakatalamak at talagang pinakagarapal. Yun. Oh, it had become too normal na pwede na nating sabihin, normal yan eh. Hindi nga eh. Ayaw nga natin. Wala naman. Sige. No, yun kasi yung sinasabi ni Jessica. Guys, ito nabash ako sa isang comment na sinasabing, yung partner mo Marlon panay ka kinokontra. Hindi ho. Ibinabalik ho natin sa topic yung mga ganitong usapan. Ang usapan, kung iba ho ang opinion ni Marlon, hindi ho kami pwede dito. Hindi ho kami nag-uusap bago mag-show bago mag-live. Ang usapan ho dito, idiin natin ang issue, arayan natin ang dapat arayan. Kung may mga kalokohan, ibabalik natin sa seryosong usapan. Hindi ho laging nakakontra si Pamela. Yang Pamelang yan, napaka-kontrabida. Hindi ho, siya lang ho yung kailangan mag-concentrate na ibalik sa issue yung wag niyo hong masyadong inaaway ang Pamela kasi pumapatol po yan. Well, anyway, ang sa atin, Marlon, it cannot be normal. Saan tayo nakarinig ng ibang bansa na yung Japan, normal ng yan eh, normal ng successful yan eh, kaya walang magnanakaw dyan. Tapos maririnig mo sa Pilipinas, kahit saan namang gobyerno o administrasyon, may may pagnanakaw dyan. Bakit kaya ng Japan na all the way sila successful? Bakit kaya ng Singapore na all the way sila successful? And here comes a veteran journalist saying, I've been covering the same mistakes, the same issues, the same corruption, the same ganid people, the same greedy ones since 1980s. Nasaan na ho tayong taon? 2026 na ho tayo. Malala pa rin ang Pilipinas. Ano tayo? Papunta tayo sa palala? Kasi Marlon, yung mga sinabi mong administrasyon, ascending yung level ng nila level ng corruption, hindi man lang descending Mano man lang ganun. O sige, basabi natin, normal lang corruption. Pero ngayong panahon na to, nakikita natin na umuunlad ang bansa, meron na tayong subway, meron na tayong ganito, bumababa ang level. Sana ganun. Diba na? Sana ganun. Sana umabot tayo sa panahon na hindi na natin nino-normalize at tinotolerate ang corruption. Okay. Susan Alaba, maraming salamat po sa pakulay. Ang point ko kasi, wala talagang perpektong gobyerno. Ang point ko ay wala talagang, kasi wala rin namang talagang absolute na total zero tolerance, zero corruption. Wala pa nun. And kung maraming nagsubok yung mga diktador na yung makuha nila yung absolute power, pero wag natin kalimutan yung kasabihan na absolute power corrupts absolutely. Ang gusto kong ipunto, wala makakapigil ng corruption. Sa ayaw natin sa gusto, meron yan. Pero tungkulin at responsibilidad ng namumuno, namamahala na sumpuin ito. Yung binanggit mo yung Japan, binanggit mo yung Singapore at iba pang bansa, meron din. Kaya nga sabi ko nga, yung veracity, yung depende lang sa bigat nung o sa amount ng kinokorakot nilang pera. Kaya ako sinabi rin na sa panahon ngayon, talagang talamak, sobra, garapal, pinakamalala. And sa ibang bansa pa, may mga delikadesa yung mga namamahala. At matindi yung pakikipaglaban nung mga, yung ginagwardyahan sila, hindi lamang ng taong bayan nila, ng mga taong bayan, kundi pati yung mga nasa gobyerno nila. Kaya nga meron tayong naririnig na yung iba nagre-resign. At yung iba pa nga ay talagang naghaharakiri, nagsuicide. Dahil sa kahihiyan, sa labis na kahihiyan. Pero dito sa atin, Pam, ganyan nakatalamak ang issue ng korupsyon, talagang pakapalan ng mukha, patibayan ng sikmura at patapangan ng apog. And sabi ko, yung veracity, kung ikukumpara natin, mas malala talaga ngayon. Kasi yung kay Janet Lim Napoles, Pam, at may naipakulong doon. Ang problema ay naipakulong lang si Janet Lim Napoles. Pero yung mga mambabatas na sangkot doon at pinangalanan doon kabilang ng isang Marcos Jr. sa pamagitan ng isang Maya Santos, naging presidente pa ng Pilipinas. At ang perang involved doon ay 10 billion pesos lang. Dito, sa panahon ngayon ni Marcos Jr., ang involved na po rito ay multi-billion piso. Malayong dihamak sa 10 billion pesos. Yung veracity ng corruption. Kaya nga, magandang maitanong kay Ma'am Jessica, siya na mismo nagsabi na inabot niya yung coverage nung corruption. Yung tanong doon, Ma'am Jessica, sana cover mo ba? Ano ba talaga, sino ba talaga ang may pinakamalalang corruption at may sinong pinakagarapal na pagnanakaw na ginawa sa gobyerno?
Yun nga yung nakakalungkot, Marlon. Yung basis kasi natin, still the premise of corruption. Wala tayong basis ng progress. Wala tayong basis ng malinis o matinong administrasyon. Bakit ang basis ay sinong pinakapangit sa Miss Universe? Bakit hindi pwedeng sinong pinakamaganda? Bakit ang basis, sino ang pinaka-corrupt? Ibig sabihin, ang foundation mo, pag nanakaw, corruption pa rin. Saan kailan tayo makakarinig dito sa Pilipinas na, di ba, nawala na nga dito yung paligsahan ng sinong probinsya ang may pinakamagandang dagat. Nawala na eh. Sino yung, mano man lang ang ano natin, ang argument natin, ang debate natin, sinong presidente ang pinakamagaling? Wala Alam mo, eh. Ngayon, sino pinaka-corrupt? Sandali lang, Marlo, si Placido shout out sa'yo. May Placido, Tapos, Placido. Patapos, eto, si Pedro San Juan, batiin nyo naman mga supporter nyo. Wala po tayong mga pag-uusapan kapag... Hello mga katetek. Patete. And Pam, alam mo yung tama yung ano mo, ang sarap pakinggan. Ang sarap talagang pag-usapan yung kung sino may pinakamagandang proyekto, sino yung may Oo. Kailan sa panahon ngayon, Pam, napaka-awkward at hindi napapanahon at para tayong magiging OA. At wala talaga tayong mapag-uusapan na maganda sa administrasyong ito dahil lahat-lahat puro kababuyan, lahat-lahat puro pangahalay sa kaban ng bayan, puro nakawan at puro pang-aabuso sa kapangyarihan. Eh, yan nga yung sinasabi ko, yung sinabi mo sa Japan, kung sa Korea, yung may mga yung nahihiya sa ginawa nila kapag sila ay nasuplong, ay na-expose. Eh dito nga na-expose ka ng kapal pa ng mukha mong magsabi na ikaw ang hero. Yung ganun man lang sana, yung hiya sa sarili ninyo, na kapag kayo ay na-expose, either kung ayaw nyo magpakagurguro ng sarili ninyo, di step down. Mag-step down, hindi yung kapit kayo ng kapit na tapos kayo pa ang bayani. Di ba, Marcos? Dito nga eh. Di ba? Sinabi na ibinuking ka na ng kapatid mo, ng ate mo, na ikaw kasama asawa at anak mo gumagamit ng ipinagbabawal na G. At dito nga, simple-simple, magpapadrug test ka lang para mabigyang tuldok at mabigyang linaw yung issue ng paggamit mo sa ipinagbabawal na gamot ay talagang tinatanggi mo at talagang iniiwasan mo. At bilang patunay, para maiwasan yan, Pam, ngayong umaga may nakita agad tayong video, di ba? Na-upload mo ba, Pam? Kung paano naman ilalaglag bagong iskripto. Yan, no? Bagong iskripto kung paano ilalaglag ng isang Bongbong Marcos Jr. ang pinsan niyang si Martin Romualdez. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Sa'yo nga kami dinala ng investigasyon, niliko mo eh. Diba? Sa'yo nga eh. Bongbong! Diyos ko, bongbong! Dapat sa'yo binabangbo ka na eh. Yeah, damage control. Ayaw mong tumino. Walang talab ang insulto sa'yo, sabi ni Roy Sepulveda. Wala, Diyos ko, isa kang pagkakamali. Pam, damage control to. Kasi, tandaan natin tinangka nilang ilihis ang issue. Tinangka nilang ang maging naratibo ay ang mga korap, yung mga senador lang. At hindi korap ang isang Martin Romualdez. Pero hindi, galit ang taong bayan. Binanggit natin yung Kapaskuhan kanina. Binanggit natin, kamusta yung mga kababayan natin, yung mga pamilyang na biktima ng baha? At kamusta? Magkano inabot ng 5,000 pesos na ibinigay ng Marcos administration? Nakapagpatayo na ba ng bahay yung mga kababayan natin sa Cebu? And dahil sa galit ng taong yan, at kitang-kita kabi-kabila yung kilos protesta laban kay Marcos Jr. Tapos eto pa, naungkat uli yung issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So para maibsan o maapis yung galit ng taong bayan, sige, ito na nga, ilalaglag ko na ang Martin Romualdez. Pero, bantayan natin to. Tingnan natin kung bebelta, papalag at gaganti ba ang isang Martin Romualdez. Kasi si Saldico, nung una pa lang, tangka nilang hindi siya muna ilaglag, nananahimik. Pero nung alam na ni Saldico na siya nang nilalaglag, ayan, 3 magkakasunod na video expose ang ginawa niya. Tingnan natin kung anong ganti na gagawin ng isang Martin Romualdez o baka kasama na ito sa script dahil mas mabigat na usapin po
ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng isang commander-in-chief ng bansa. Pangalawa na lang ang issue ng talamak at sobra-sobrang korupsyon. Ibalik lang natin sa mensahe niya, Marlon, na sinabi niya na na base sa mga salaysay ni Martin Romualdez at ni Zaldico, maaaring magsampa ng kaso sa yung plunder and other cases, no? Ikaw nga ang binanggit, Marcos, eh. So the plunder case is on you. Yung ikaw ba ang ipapakulong? Magpapakulong ka ba? Anong paraan ang gagawin mo para ilihis sa pangalan mo na ikaw ang ulo, ikaw ang mastermind ng lahat ng nangyayaring ito? Nalulusutan ka ng USEC mo? Malulusutan ka ng ng ES mo? Wala kang ginagawang trabaho kung nalulusutan ka ng mga tao mo. Nasa tuktok ka nga for a reason, eh. To oversee everyone working supposedly. Wala kang ginagawa, binaligtad mo yung tasulok. Dapat nga natarak na sa lalamunan mo yan, eh. Alam mo, Pam, natumbok mo, Pam, no? Natumbok mo na wala naman talaga ibang mastermind dito, kundi isang Marcos Jr. Kaya nasabi ko kanina, bantayan natin. Paano naman ang ganti ng isang Martin Romualdez kapag tinuluyan siyang kasuhan at ipahiya sa publiko? And wag nating kalimutan, plunder ang binanggit ni Marcos Jr. Ang plunder ay no bail po. And tingnan natin, ano hitsura. May sa panaginip siguro hindi naisip ng super yabang na Martin Romualdez na makukulong siya. So, we'll see kung ano ang script na to. Nagkausap na ba yung magpinsan? O pinsan, diyan ka muna, ikukulong ka muna namin, tapos kami na bahala sa ebidensya. Yung ebidensya, Pam, nakakatakot yun, kasi merong gawain to ng mga otoridad at kahit sinong piskalya. Yung pagsasampa ng kaso, Pam, minsan sa information sheet pa lang, ginagaangan nila at talagang ginagawa nilang malabnaw yung mga ebidensya o yung iba pa, yung mga mas malalim na ebidensya ay tinatago nila, kinukubli nila para pagdating sa ending, pagka nagkaroon na ng hatol sa dinidinig na kaso, mapawalang sala sila. Yun kung talagang bibigay nila yung katotohanan at ibubuhos yung talagang katotohanan dyan sa pag-iimbestiga. Ang problema, may mga bala pa ho ang isang Zaldico, sabi ng kanyang sabi ng kanyang lawyer, dahil marami pa itong ilalabas, lalo na mga ledger, Marlon, wherein yung mga amount ay ni-receive. Not necessarily, halimbawa, nag-deliver ako ng obligasyon ko sa iyo, Marlon, syempre, principal ka, iba ang magre-receive niyan. But that person represented you sa pagtanggap ng obligasyon na yon. Ganun ang sinasabi. At may mga video pa itong ilalabas to the point na itong si Attorney Rondain, legal counsel ni Zaldico, said that he will encourage him to come home if he will be allowed bail. Sa tipo naman ng mga taong meron si Marcos ngayon, Marlon, bakit ko hahayaang mabuhay pa yan ng ilang minuto paglapag sa airport, di palitan na lang yung pangalan ng airport na Zaldico International Airport, di ba? Yung eksenang yun mangyayari sa kanya, imposibleng hindi. Tapos pwede mong maituro sa iba lang. Hindi kami yan. Kasi tingnan mo, hugas kami kaagad ang we can give him the best protection. Syempre sa amin yan ibibintang kung may nangyari. Best protection, ano ang ginawa ninyo sa isang kapwa ninyo na ipinagkanulo ninyo sa isang banyaga? Anong best protection? And now Zaldico, who has a hand in every peso lost dito sa bansang ito, poproteksyonan ninyo? Yung yung si PRRD na naglinis ng kalye dahil sa mga krimen mula sa mga drug addict na kagaya ni Marcos. Nasabi ni Marcos na kapatid niya, nilinis niya pero pinagkanulo ninyo. Alam mo, Pam, kung sa tingin ko may negosasyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng kampo ni Zaldico at saka ng administrasyon. Ang nakikita kong para umuwi lang ang Zaldico. Ang nakikita kong win-win solution dito. Tama ang isang Boeing. Sila mananagot dyan pag kami nangyari dyan. Ang nakikita kong win-win solution dito. Huwag nating kalimutan yung script ng hospital arrest. Huwag nating kalimutan na sakaling masira ulo ng isang Zaldico at mapapayag siya, uwi siya rito. Sa dami ng pera niya, bakit pa siya uwi? Kayang-kaya naman niyang guluhin ang administrasyon ito nang hindi siya nagpapakita, di ba? Kasi gantihan lang naman yan. Pero yun ang nakakatakot doon. Pag umuwi yan dito, hindi maaari yung panawagan ng isang Attorney Rondain na hindi siya mapayagan siya makapag-bail kasi po nakagarantiya sa batas na ang plunder ay no bail. Ngayon, ang pinaka-win-win solution dyan, baka posible magpa-hospital arrest ang Zaldico kung sakaling masira ulo nito na bumalik ng Pilipinas. Hospital arrest, bibigyan nyo yung taong yan, hindi nga nakapag-submit na medical certificate niya tungkol sa kanyang heart ailment. And here is Tatay Digong, na sa huling mga panayam na narinig natin nung actively nagbibigay sila ng pahayag dyan sa The Hague, Duterte Street,
butot balat na. Ayaw ninyong ayaw ninyong i-grant ng kanyang interim release o ng isang hospital arrest o ng isang house arrest na hindi na nga hiningi na iuwi sa Pilipinas ilabas lang doon sa piitan para ma-monitor 24/7 ng isang healthcare practitioner. Tapos itong isang to, manggagancho, corrupt, magnanakaw, di ba? Tapos hindi nakapagpakita ng medical certificate niya na siya ay meron talagang heart ailment. Nakapagpakita siya pero outpatient, Marlon. Tapos outdated. Tapos papauwiin nyo dito for a hospital arrest? Yun kung sinaulo nga lang si Zaldico, kamo, kung tutuhanin niyang uuwi siya dito, ba't ka uuwi? Di ba? Yeah. Ba't ka pa uuwi? Hindi ka nga ligtas. Makakalungkot yung binabanggit mo si PRRD, no? And tama, nakatanggap tayo ng impormasyon natin na talagang nung ano yun, yung di ba sino ba? Sa mga anak naman sa mga anak, di ba? Nung nakaraan, di ba? At sinabi rin naman ng pamilya yun na talagang he's losing weight, di ba? And ang malungkot doon, magpapasko pa. Magpapasko na ikaw, wala ka namang ginawang masama sa taong bayan. At Pam, yung binanggit ko kanina, may corruption sa Duterte administration. Totoo naman yun. Pero may ginawang action ang Duterte administration. Katunayan po, hanggang ngayon, dalawang fraternity brother ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa katauhan ng isang Argusino, Al Argusino at saka Mike Robles na Assistant Commissioner sa Bureau of Immigration at pati ang isang Wally Sombrero, hanggang ngayon nakakulong po sila dahil sa issue ng corruption. Pero ngayon, wala pa ho tayong nakikita at mas talamak ito. Mas talamak itong corruption na to dahil pera po ng sambayan ng Pilipino. Ang ninanakaw rito, ang problema, lahat ng klase ng pagtatakip ay ginagawa mismo ng Palasyo ng Malacanang. Pinapakawalan nyo nga eh. Actually, tama. Si Manu Bonoan, pinakawalan ninyo. Asan yung iba? Anong nilabas ninyo? Hindi nga whole departure order, kundi immigration bulletin lookout lang. Well, HDO kasi, Marlon, dapat meron ng kaso yata, may active case na dapat, di ba? But still, no? Nagagawa nyo nga gumawa ng ICI. Ba't hindi ninyo magawang sabihin na walang aalis? Nakakatakot yung pattern, no? Nakakatakot yung pattern, no? From resign to takas. Ganun ang ginawa ng Zaldico. Resign to takas. Ganun ang ginawa ng Manny Bonoan. Resign at takas. O ngayon, sino-sino nag-resign? At sino-sino pala sinibak sa pwesto? Di ba? Di ba? ES Bersamin. Yusek Adrian Bersamin. Department of Budgets Management Secretary Amina Pangandaman. At saka yung Yusek Olaybar. So, nawala na sila sa pwesto nila. Bantayan ho natin ito. Dahil hindi malayong bukas makalawa, tumakas na rin sila. And wag pa natin kalimutan kung paano nakatakas yung dalawang close-in aid ni Zaldico na si Texay at saka si Estrada. Di ba sabi pinatakas nga. Si Alice Guo is already may hatol na kay Alice Guo. Mabilis-bilis Marlon, yung pagdinig ng kaso. Yan qualified human trafficking. Ito pera ho ng bansa. Hindi ko masabi. Aabot ba to ng dapat 1.5 years para sabihing ikulong si ganito? At habang dinidinig yung kay Alice Guo, nakakulong siya. Bakit walang nakakulong ngayon? Ano yung pinagyabang minsan ni John Vic Remulla na pinakita niya yung lalagakan ng mga makukulong, di ba? Yung parang dormitory type na na kulungan, di ba? Nasan na? Bakit hindi mo sampulan mo muna, John Vic, ikaw muna tumira doon. Para naman sabihin natin hindi masayang. Tapos Marlon, kita mo, agad-agad nakapagpagawa sila ng dormitory, sabihin natin dormitory, sa mga makukulong na yan, na related dito sa DPWH. Ang dami-daming, marirealize mo ngayon, nakapagpagawa kayo, pero ano ang kondisyon ng mga persons deprived of liberty sa ibang mga, jail facilities. Di ba? Natutulog ba sila ng nakatayo? Hindi naman pwedeng wala ka ng laya, wala ka pang dignidad sa loob. Yung gano'n yung konektado na, pero itong mga ito, nagnakaw, pinagawan ninyo ng bago. Halata. VIP treatment agad. Ito, may nag-aantay. Ito, VIP treatment. Nakaiwalay kayo. Di ba dapat, sila mga kriminal, dapat magkakasama sa kulungan at dapat walang VIP treatment. Dapat nga mas malala ang abutin nilang kondisyon dahil mas malaki ang ninakaw nila. Mas malaki ang bigat na ginawa nilang kasalanan sa batas. And Pam, dagdag ko lang yung kay PRRD bago ko makalimutan sa issue ng corruption. Isa po sa sinibak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong kanyang administrasyon ay si Terry Ridon, na congressman ngayon. Si Terry Ridon ang chairperson ng Presidential Commission on Urban Poor. Tama ba ako? Sinibak siya kasi pabiyahe. Walang ginawa. Tapos ngayon, yung isang Terry Ridon, masyadong nagmamalinis-malinisan. At kung hindi lang natabunan, nasa pawan, yung paglabas ng video ni Zaldico sa itong paggamit ng ipinagbabawal na G ni Marcos Jr.,
malamang nag-uumpisa na ang pagdinig sa Dolomite Beach. Baka nga inatras din yan, Marlon, kasi nauliratan siya na parang, ay, parang tanga naman akong i-hearing ito na ginawa namang malinis yung lugar. Anong gusto niyong gawin? Gawin niyo mula sa sa mabasura muli? Diba? Alam mo, Terry Rodon noon, kakamote ka na. Naku, Terry, tanungin mo si Zaldi kung paano pumayat ang mukha. Kasi puro ka na mukha eh. Nabalot na ng mukha mo yung utak mo, sa totoo lang. Wala ka ng maayos na sinasabi. Yun lang, Marlon, yung kapag nakita mo na integrated lahat ng issues sa bansang ito. Kagaya yan, 'di ba? Yung kulungan napansin natin. Pero ano nga naman ang kondisyon ng mga ibang mga nakakulong, 'di ba? Anong kondisyon nila? Bakit hindi yung mga ibang nakakulong ang ilipat doon sa bagong dormitory, 'di ba? Tapos doon sa luma yung mga papasok na kriminal ng administrasyon ni Marcos. Mismo, Ba't di Orlando, ganun? Florida. Thank you sa pakulay, Sir Orlando, Florida. Pero bago tayo magpaalam, ang tabayanan po natin, yung mga video na nakalap ng isang Amy Marcos o picture o iba pang ebidensya tingil sa paggamit ng ipinagbabawal na G ng First Family. Tapos, ang tabayanan din po natin, yung sinasabi ni Atty. Rondain, na marami pang dokumento, resibo, video o photos ang isang Congressman Saldico. Tingnan natin Yes. ano ang damage control na gagawin ng Palasyo ng Malacanang at tingnan natin itong script na to kung baka naniniwala ako mababack to you to eh. Kasi isa't isa to. Pag diniin nila ang Martin Romualdez, sigurado ako papalag ang isang Martin Romualdez. Pag hindi naman nila diniin, lalong magwawala at papalag ang sambayan ng Pilipino. We'll see kung mangingibabaw ang kanilang dugo o mangingibabaw ang pagiging totoong pangulo ng isang Bongbong Marcos kung siya ay nagpapakapangulo, Marlon, ha? Tama. Wala. Hindi natin maramdaman kahit kailan. Well, we'll see. Ang pag-asa na lang natin ngayon yung kung ano ang meron tayo in our personal capacity para sa ating inang bayan. Pero yung umasa tayo sa administrasyon ni Marcos, medyo in question yun. So gawin na lang po natin kung ano ang kaya natin in personal capacities na kung ano ang pwede nating ibalik sa ating bansang Pilipinas. Ganun Patuloy lang. tayo magingay. Huwag tayo mapagod, kakasigaw na hair follicle drug test now na. At Now ikaw ang mastermind, Marcos Jr., sa anomalyang ito, kaya huwag ka nang malinisan pa. Ito tama, nasa finals na tayo kasi Marcos versus Romualdez na. Yes, Tama. tingnan natin yung script na yan, ha? Tingnan natin yung script na yan, then mababack to you uli yan kay Marcos Jr. Ayun. Oo nga. Yun, maraming salamat po sa inyo. It's the weekend, guys. It's a Friday. So, it's a munggo and pritong isda kind of day. No? Masarap din naman yan, Marlon. Sana mag-iingat po ang lahat. And yung iba dyan, Marlon, magsisimula na maglaba para bukas, higa-higa na lang at mas maraming oras ng pahinga. No?